So, we are back again, guys. Oh my God, kagising ko lang. Time check is 11:15. Like, everyday puweta na tayo, guys. Okay. So, dahil kay baby, pero ang sarap sa feeling. Ano mo yung feeling na gusto mo palagi siya nandun sa kwarto. Pero kagabi, pinaano muna namin sa nanay ni AJ kasi kailangan namin makatulog kasi maaga kami pupunta sa ospital ngayon. Pero normal at this time, tulog pa dapat kami. Kasi yun nga, si baby every 2 to 3 hours, pinapainom ng dede. Pero ngayon, nakatulog na si baby ng 4, 5. Basta, nakakabawi na kami sa tulog. Pero yun pa din, like every 3 hours, 4 hours, kailangan namin gumising. Para sa timpla ng gatas tapos pampers niya. Tulala na naman siya, oh. Tulala eh, no? Oh, tumingin na. Oh, halika na. Halika na. Halika na, dalhin ka na sa ospital. Isasauli ka na sa tiyan mo na mama mo. Sasauli na siya sa tiyan ng mama. Ganyan din ako, baby, nung pinipet ako ng mami ko dito. Oh, tiyan. Ang kita na angit. Ah, natulog na. Nagustuhan. Ay, straight yung buhok niya, no? Taga na, baby, buhatin mo na. Kasi i-start ko na yung kotse, no? Alright, guys. Dadalhin namin ngayon si baby sa ospital. Para sa first check-up niya. Okay. So, mainit, baby, ah. Sobrang init. Ano, gano'n ka-init dito ngayon. So, ibig sabihin nito, malapit na magpasko. Magandang Pasko, hindi umuulan. So, punta tayo ngayon sa clinic. Ipapacheck up na. Nasa labas yun. Yan yung guys, oh. Sa labas yung gaming chair. My God! Pupunta kami sa clinic. Kita-kits tayo doon. I-check up si baby. Sana everything is healthy kay baby. Alam nyo yun. Tapos kada umaga, kailangan siyang paarawin, guys. Like every 6, gising ka na dapat. Mamaya pagkatapos ng check-up, kwentuhan tayo. Kita-kits later. Kita-kits na lang tayo sa clinic. Injectionan po siya? Hindi, ikaw naman, agad-agad. Nakakabahan po ako, Dok, eh. Bakit? Pag 6 weeks lang sa o may buhok ka pa dito. Hindi mo nakita. Tulog na tulog, oh. Oh, siya. May problema ka pa sa kanya? Wala naman po. Lagi pong tulog, Dok. Ay, ganyan talaga. Nilareklamo niya lagi tulog. Oo, mahirap pagka pag gising, wala, gising ka din. 170. Ito, di ba? Sabi ko, Gifted. Oo. Laki daw ng pitoy-toy, guys. Gifted. Kapag ka naka-press yan, gaya mo, ayaw mong may nakaharang. Ayaw mo naka-belt kasi mas komportable kapag walang belt, di ba? Ako nga din po, Dok. Minsan ayoko din mag-brief, eh. Oo, Kasi komportable din ako, eh. Opo. Sa kanila, lalo na sa kanila. Pero may rashes, sir, guys. Nagka-rashes. Baliktad. 1 week. Sa ilo ka, kanino ilong yan? Akin po, Dok. Akin. So, parang sinabing pango ako Akin. It's all mine. Kamukha ka daw. Ha, Dok? Kamukha niya eh, hindi ikaw. Ay, okay lang yan. Kamukha ako. Nasa tabi ka kasi ni Doc. Pagka umalik ka, sabi, Doc, kamukha mo talaga yan. Ha? Talaga? Ba't hindi sinabi dito ka? Wala ko. Ano yan? Nakaban. Ano gagawin? Let's check. Yo, guys, yun nga, pagkatapos namin dalhin sa clinic, umuwi na kami. So, man, ibang klase, nakaka-overwhelm. Okay. Nakaka-overwhelm magkaanak, guys. Like, first thing first, ano nagbago sa buhay ko? Hindi naman nagbago, like, bawal akong pumasok sa kwarto ng, alam niyo yun, like, hindi naligo, hindi nagdi-disinfect. So, almost 3 times a day ako ngayon maligo. Like, pagkagising sa umaga, tapos mapupunta ako sa swimming room, check ko yung email ko, tapos bandang hapon, check ko si baby, ganyan-ganyan. Tapos, basketball, tapos ligo ulit kasi pinagpawisan. Tapos, bawal kong mahawakan si baby ng hindi ako nagdi-disinfect. Like, alam niyo, nakakaaning to the point, nagbago. Like, hindi ko ma-explain kung paano. Alam niyo, ang sarap, guys. Ang sarap talaga.
Like, di nyo alam. Ay, sure ko alam nyo naman yan eh. Alam ko yung mga may anak na dyan. Ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling ng nakikita mo yung anak mo. Ako ngayon guys, pagkalalabas, hindi ko kayang lumabas ng more than 2 hours or 3 hours. Pagka lumabas man ako gano'n, video call ko agad si AJ. Papatingin kay baby, patingin. Ibang klase yung feeling guys. Ibang klase yung feeling. Super saya, like, holy shit. Tapos ang laking changes dito sa kwarto. Like, halos lahat gamit ni baby. Alam niyo yun. Kung makikita niyo meron siya dito, sa kanya yung crib, nakikita niyo doon yung crib. Tapos, halos lahat sa kanya dito. So, yung kwarto namin laging naka-arrange yan. Ngayon, hindi na. Kasi, si baby nandyan, nakatabi namin matulog. Lalagyan namin. Alam mo yung pagka umiiyak, like, napalitan mo na yung pampers, napadede mo na, tapos hindi siya makatulog. Gagawan mo talaga ng paraan para makatulog siya. Like, for example, lalagyan namin sa crib, iiyak. Kukunin namin, lalagyan namin sa kama, iiyak. Nakakaibang, pero nakakatuwa. Kasi, nakakagigil to the point na ang cute sobra. So, may schedule kami sa pag-aalaga ng bata. Buti na lang may kasama kami ito. Buti na lang andito yung mama ni AJ at saka si ate ko. Kasi mas lalo na pag may meeting ako buong maghapon. Si AJ, pagod na pagod, puyat. Ano yung mama ni AJ or yung ate ko na, o sige kami muna mag-aalaga. Super hirap guys. Like, mas lalo na sa first baby namin ni AJ, mahirap ba na yung rotation ng buhay namin? Mahirap, pero hindi mo masabing hindi kaya. Kaya, like super kayang-kaya guys na, I mean, super dali. Pero, tinatamaan palagi yung schedule ng oras ng meeting, ng ganito, ng ganyan, ng project. Ang dami kong nakaligtaan na project na hindi ko nagawa. Ibang klase guys, ibang klase magkaanak. Pero sa mga bata dyan, may pag-isipan nyo mabuti, okay? Hindi biro to. Ang pinaka ano ko dito, men, yung nag-struggle ako sa puyat kasi every 2 hours kailangan mong gumising. So, minsan ako, tulog mantika na ako, si AJ, ginigising ako. Tapos, hindi ako magising. Tapos sabi ko, Bibi, ginising mo ba ako? Oo, hindi ka magising-gising. Tapos siya naman minsan ginigising ko, hindi din magising. So, ako na. Pero, alam niyo yun guys, ibang klase. Ang laking changes na ito sa buhay ko. Yung buhay ko dati, hindi ko na maiko-compare yung buhay ko ngayon. Dati kasi pag may nakita ko, like sabihin may nakita ko, tulad ngayon, napapahalagahan ko na yung mga bagay. Like, for example, mga gamit, ganun. Yung mga sapatos ko na hindi nagagamit, sabi ko, kung di ko lang din to ibibenta, gamitin ko na, mas sayang lang din. Kasi kung ako yun noon, hindi ko yun gagamit. Wala akong pakika, i-stock ko lang dyan. Dyan na yan. Collection, para dagdag pogi points. Ngayon, hindi na eh. Hindi na like, mas sayang lang to, gamitin ko na, or ibenta ko na to. Wala na tong kwenta. Kasi sisikip yung bahay. Tapos, pwede ko tong, alam mo yun, yung etong pag binenta ko to, malalagay ko to sa bangko ni baby. Para sa tuition niya to, pagka lumaki siya. Ganon. Alam niyo yun, yung parang nag-switch yung mindset ko. Tapos guys, like yung relationship namin ni AJ, mas lalong nag-sync kami lalo. Like, nag-sync kami lalo sa relationship. Like, lagi na, like, di naman lagi kami nag-uusap, pero parang, oh, kailangan natin tong gawin to, gawin yan. Magtipid tayo dito, eto yung magagastusan natin. Eto, alam mo yung ini-evaluate namin talaga kasi dito na si baby, yung sobra, lagyan na lang natin sa bangko ni baby para, alam mo yun, in the future, stable siya. Hindi siya yung, shit, anong gagawin ko, di ba? Ayun yung tumama sa akin na, seryoso, etong buhay seryoso na to, okay? Ayun yung moment na yan. I mean, di ko ma-describe sa word, guys, kung paano ko sasabihin sa inyo yung saya, okay? Yung saya na meron ako ngayon. Men, promise guys, ibang klase sa feeling. Pero piece of advice sa mga bata dyan, sa mga walang trabaho na gusto magkaanak, men, napakahirap. Mas lalo na pag anak mo nagkasakit, anong panggagastos mo? Okay, kasi ngayon ang priority ko, uunahin ko na yung anak ko kaysa sa akin. Hindi na ako muna, luho ko muna. Hindi, anak ko kaysa sa akin. Ngayon na-realize ko na as being na magulang, alam mo yun, yung parang, eto muna para sa anak ko bago sa akin. So isipin niyo sa mga batang, sa inyo na wala kayong trabaho, na kulang kayo sa education, ganun, gagawa kayo ng, alam mo yun, mag-aanak kayo, may napahirap. So ako ang masasabi ko lang sa inyo guys, pag-isipan niyo na mabuti. Ako is basically ready na ako. Gusto ko na yun noon pa. Gusto ko na noon pa. Financially ready na ako. Financially stable na ako. Pero iba pa din yung mindset eh. Sabi mo, financially stable na ako. Na
kailangan ko ano yun to eh, tipidin to para sa anak ko. Ilalagay ko to sa anak ko. Alam mo yun? Ano yung sinasabi ko dito guys is, pag-isipan nyo na mabuti yung move. Kung gusto nyo ba, kung financially stable na kayo, check nyo muna yung surrounding nyo. Kung okay kayo, okay, yung parang pwede na to. Huwag kayong magbibigla-bigla guys na, kasi gusto ko na mag-anak, tapos wala pala kayong trabaho, tambay lang kayo. Dalawa lang kayong tambay, nagiinuman gabi-gabi. Iniisip ko, shit, paano to? Paano na nagagawa to? Di ba? Everyday naghahassle sila. Dumidiskarte para sa anak nila. So, think about, pag-isipan nyo na mabuti, think about it guys. Like sa totoo lang, ang nagsabi sa inyo, hindi madali, pero masaya. Okay, hindi madali, pero masaya. Parang journey to. So, dito sa vlog ko guys, alam nyo naman yung vlog ko is most likely diary ko. So, yun na, dumagdag na sa family namin si Baby Batute. Man, ibang klase. Ever since nung nasa tiyan pa lang siya ni AJ, kasama na siya sa buhay ko. Pero ngayon mas, ang saya guys, ang saya, super saya. Hindi ko ma-explain sa gili ko ngayon. Like, everyday nagpapasalamat ako kay God na, thanks God na lumabas na mabuti si Baby. Thanks God na wala nangyari kay AJ. And nagpapasalamat sa thanks God na andito yung mga fans ko, sumusubaybay sa akin. Pero man, ibang klase yung feeling guys. So, ano ang sinasabi ko sa inyo men? Pag-isipan nyo na mabuti, piece of advice to galing sa akin na hindi biro magkaanak kasi buhay to. Okay? So, sure ko naman lahat kayo ayaw nyong maganasan ng anak nyo yung paghihirap. Be prepared. Kung gusto nyo magkaanak, be prepared. Paghandaan nyo na maayos. Okay? Ibang klase. Pero yung mga bago dito sa bahay, ang dami guys. For example, eto, tingnan nyo. So, dito, guys, kung titignan nyo, andito yung higa ni Baby. Pinalit namin yung crib. Dati nandito yan. Ngayon, andito na. Tapos yung mga pampers, mga gamit niya, pampers, sa kanya. Tapos, kailangan ng ganito para malinis yung hangin na ano niya. Yung aircon, hindi namin tinapat kasi linalamig siya. Alam mo yun? Sa aircon, linayo namin. So, yung CCTV, parang sumikip yung part ko. Kasi tulugan, ito yung side ko, ito yung side ni AJ. Sumikip yung side ko. Pero kasi matangkad ako. So, nakikita ko agad si Baby dito. Pagka nagising, gano'n nakikita ko agad. Kasi titignan niya yan, Wilkins, mga tubig niya. Pagkadating mo dito, guys, sa ano, pagkadating dito, ano yun, dito, gamit ni Baby to, nadagdagan ng cabinet. Tapos, oh my God. Pero ang saya, guys. Tapos, mapupuno yan. Daming tubig, mga, inumin ko to, ito inumin. Gatas ni Baby, nakaprepare tayo dyan. Okay. Alam mo yun? Like, ang daming bababago. Tubig ni Baby. Bam, andito na kagad sa kwarto. Para mabilis. Yun guys, basically ayun, ang dami na bago sa bahay. Pero sobrang saya ng pagbabago, min. Super positive, ibang klase. Tapos ito yung sterilizer niya ata para sa mga chupon niya. So yun guys, that is it.